kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Muli, mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maaari na po tayong maupo. Muli, maaari na po tayong umupo. Marhay na aga sa Indogabos. Welcome sa national launching ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Ito ay 2-day caravan kung saan dadalhin ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ang mga programa at serbisyo sa ating mga kababayan sa lahat ng probinsya sa ating bansa. Ngayong araw ay sabay-sabay ang paglulunsad ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa Ilocos Norte, Leyte, Davao de Oro at dito sa Camarines Sur. Para simulan ang ating programa, inaanyayahan po natin si Congressman Miguel Luis Villafuerte mula sa ika-5 distrito ng Camarines Sur upang magbigay ng kanyang pambungad na talumpati at ipakilala ang ating panauhing pandangal. Hello. Diyos maray na aldaw kaninyong amin. Good morning to all. To all our distinguished guests, friends, visitors, welcome to Nabua, Camarines Sur, lalong-lalo na po sa ating minamahal na Pangulong President Bongbong Marcos. Palakpakan po natin si Presidente. Welcome back, boss, to Camsur. Maraming salamat. Today, September 23, simultaneous po, iba't ibang parte, lugar sa Pilipinas, launching ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Meron po sa Ilocos, sa Leyte, sa Davao, pero mahal na mahal po talaga ni PBBM ang Camsur. Dito po niyang pinili na pumunta at makasama po tayong lahat. And basado po sa research, nag-research po kami, ang huling sitting o incumbent Philippine President na personal na dumating sa Rinconada area ay si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Palakpakan po natin yan.
55 years ago. Kaya Mr. President, maraming salamat sa oras, sa panahon, at sa napakaraming tulong, asistensya, napakagandang programa na dinala po ninyo dito sa paraan po ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Ngayon po, hanggang Friday, halos 200,000 na residente ng probinsya ng Camarines Sur ang mabibigyan ng asistensya at ayuda ng Bagong Pilipinas. Nakita ko po yung listahan from renewal of passports to NBI, police clearance, to mga services ng CHED at DOT. Mga tugang, mga kapatid, take advantage po natin itong Bagong Pilipinas Serbisyo Fair from September 23 until tomorrow dahil talaga naman napakaling tulong para po sa mga taga Camarines Sur. So alam ko, excited na po kayo. Hindi na ako magpapatagal. Muli, maraming salamat, Presidente, sa oras at panahon. Mabuhay po kayo! Mabuhay ang Bagong Pilipinas! Mga ngud ko, mga kagigin ko, people of the province of Camarines Sur, His Excellency, our President, Ferdinand Marcos Jr. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagpakilala sa akin at sa napakainit naman na salubong. Hindi ko akalain na ganito ang magiging salubong ko dito sa Nabwa. At kaya naman ako'y natutuwa na dito ang aming pinili para i-launch, para ilabas ang ating proyekto, programa na Bagong Pilipinas. Isang maganda, malusog at mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kami po ay nagagalak na makasama kayo ngayon sa paglunsad ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair dito sa Camarines Sur. Kasabay din po nating nagdiriwang sa araw na ito ang mga tiga Ilocos Norte, tiga Davao del Oro at Leyte dahil kasalukuyan din sila at nagsasagawa ng sa kanilang mga lalawigan ang Bagong Pilipinas Serbisyo Fair tulad nito. Makikita po ninyo hindi nakikita ng mga tao. Pero meron tayong live stream po tungkol doon sa mga iba't ibang lugar para sabay-sabay ang ating pagdiriwang ng paglunsad ng Bagong Pilipinas. Ang programang ito ay isa lamang sa mga unang hakbangin na pamahalaan upang magkaroon ng bagong pag-asa at bagong simula ang mga Pilipino. Magkakahiwalay man ang ating mga isla, pinagbubuklod-buklod naman tayo ng isang diwa at isang pangarap. Isang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Tinipon namin ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang sama-samang maghatid sa inyo ng mga benepisyong magpapagaan sa inyong mga kalagayan. Andito po ang mga ibang kalihim at mga ibang cabinet secretary. Nandito po ang tigadole na Secretary Benny Laguesma. Andito rin po ang ating Trade and Industry, Department of Trade and Industry Secretary Fred Pascual. Kasama po rin natin ang kalihim ng Departamento ng Interior and Local Government, ang ating Secretary sa DILG, Secretary Benhur Abalos. Si Secretary ng DOTR or Transport ay nandito rin si Secretary Jimmy Bautista.
nakasama din po natin at pinasama natin para makita niya kung ano ba ang mga pwedeng gawin para makatulong pa. Andito rin po ang ating BIR Commissioner na si June Lumagi. Hindi ko pa nabati pala si ang ating mga kaibigan, kay Congressman El Rey. Good morning. Nandito rin po ang ating PNP Chief, na si Benji Acorda. Benji. Nandito binabasa ko yung mga greetings dito. Sabi ko parang Ilocos Norte ito, pare-pareho ang pangalan. Governor Luigi, Congressman Migs, na dating gobernador ninyo, yung mga beneficiaries ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair, mga kapwa kong kawani sa pamahalaan, at kayong lahat na mga tiga-Nabwa at lahat ng hanggang sa iba't ibang lugar kung saan tayo ay nagbubukas ng Bagong Pilipinas na programa. Magandang umaga po sa inyo lahat. Nakikita naman po ninyo, full force ang lahat ng mga kagawaran at institusyon ng gobyerno ngayon. At mula sa pagbibigay ng tulong medikal at pangkalusugan, pinansyal, pangkabuhayan at pang-edukasyon. Andito rin po ang ating chairman, si Popoy de Vera. Siyang namamahala sa mga SUC at sa mga scholarship program. Isama pa natin ang ating flagship program na Kadiwa ng Pangulo, kung saan ginagawa namin lahat upang makapagbenta ng mura ng mga iba't ibang bagay. Narito rin po ang Passport on Wheels, driver's license, registration assistance, national ID, NBI, police clearance. Lahat ito ay pwedeng mag-apply dito upang hindi na ninyo kailangan pang lumayo para magkaroon ng mga ito. Marahil dito na rin ninyo matatagpuan ang inyong pag-ibig. Baka po iba ang iniisip nyo. Ang tinutukoy ko po ay ang application para sa inyong pangarap na murang pabahay. Ilan lamang po itong mga ito sa maaari ninyong i-avail sa araw na ito. Maliban po sa Serbisyo Fair, namahagi din po tayo ng ilang mga ayuda upang matulungan ang mga magsasaka. Nagbigay po ang DA, the Philippine Coconut Authority, PhilMec at National Dairy Authority ng mga traktor, harvester, truck, pangkarga at iba pang kagamitan pangsakahan. Hindi rin po natin nakakalimutan ang ating mga mangingisda dahil ang BIFAR ay namigay rin ng mga fish cage package at ilang bangkang dimotor. Namigay din po ang DOH ng mga wheelchair na maaaring magamit ng ating mga senior citizen at mga may sakit. Alam po namin na marami tayong iniindang na hirap sa panahong ito. Kung kaya't sana ay makatulong ito sa inyong nalubos. Bago po ako magtapos, nais ko pong magpasalamat sa mainit ninyong pagtanggap sa akin dito sa Kamsur. Asahan po ninyo na patuloy naming pagbubutihin ang aming paglilingkod sa bayan. Iisa po ang ating hangarin na maisulong ang bagong Pilipinas na maipagmamalaki nating ipamana sa ating mga anak at sa mga susunod na henerasyon. Sa tulong ninyo, mapagtatagumpayan natin ang anumang mga hamon sa buhay. Basta't nagkakaisa, walang pagsubok o kahirapan ang hindi nating kakayanin. Muli, maraming salamat at maligayang pagdating sa bagong Pilipinas. Maraming salamat po, mahal na Pangulo.
At ngayon ay pangungunahan ng ating Pangulo ang pamimigay ng tulong para sa ating mga kababayan mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Mula sa DA, Young Farmers Challenge Startup Category, makakatanggap ng 80,000 pesos each sina Hendrik Angeles, Marlon Ruiz, Albert Salbalboro, Michael Nasol, at May Francisco. Para naman sa Young Farmers Challenge Upscale Category, makakatanggap ng 300,000 pesos each sina Angelica Porto, Joshua Ross, at Karin May Vertus. Livestock and Poultry Program and Community-Based Swine Production Program, makakatanggap ng tig 10 milyon piso ang bawat farmers associations na represented ni Ariel Alsua mula sa Camarines Sur. Mula sa BFAR, Cages for Livelihood Program, isang unit ng high-density polyethylene marine fish cage na nagkakahalaga ng 1.03 million pesos. Tatanggapin ito ni Roland Chavez, presidente ng Sangay Agri-Fisheries Farmers Development Association Incorporated, at Juan Borabor Jr. ng Sangay Agri-Aquaculture and Workers Association. Mula sa National Dairy Authority, Coconut Farmers and Industry Development Program, Community-Based Farm Enterprise, 21 heads ng dairy cattle worth 3.1 million pesos ay ipagkakaloob kay Rolando Alvarez mula sa Katabangan Agrarian Reform Cooperative. Mula sa DSWD, Assistance to Individual in Crisis Situation Program, cash assistance worth 2,000 pesos na tatanggapin ng kinatawan ng beneficiaries na si Josephine Nablo. Mula sa DOLE, tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers, cash assistance worth 3,650 pesos na tatanggapin ng mga beneficiaries represented ni Renato Veras. Mula sa DTI SB Corporation,
Rise Up Loan Program, pautang para sa mga MSMEs na may mababang interes. May kabuoang halaga ito na 6.7 million pesos para sa 12 beneficiaries represented ni Kim Marine Products at AO Molina Tracking. Livelihood Seeding Program, 50 sewing livelihood kits worth 500,000 pesos na tatanggapin ng kinatawan ng beneficiaries na si Jessa de la Cruz. Mula sa DOST, Innovations for Filipinos Working Decently from the Philippines program, cash assistance worth 220,000 pesos para sa charcoal briquettes production na ipamamahagi kay Evelyn Havato. Community Empowerment through Science and Technology Program, Unsinkable Portaboat worth 750,000 pesos at Solid Waste Management Equipment worth 680,000 pesos para sa Gainza Camarines Sur LGU na tatanggapin ni Mayor Leonardo Agor Sr. Mula sa CHED, Tulong-Dunong Program Cash Assistance worth 7,500 each for 143 beneficiaries represented ni Flora May Aguila. At Tertiary Education Subsidy Cash Assistance worth 20,000 pesos each for 137 beneficiaries represented ni Marion Baron. Mula sa TESDA, Training for Work Scholarship Program, Skills Training Certificate para sa 125 beneficiaries na tatanggapin ng kinatawan na si Jerilyn Dacara. Mula sa PhilHealth, COVID-19 isolation and testing packages worth 48.9 million pesos na tatanggapin ng Provincial Government of Camarines Sur. At Consulta Package Payment worth 159,319 pesos na tatanggapin ng Local Government of Nabua. Mula sa DMW Livelihood Program for OFWs Reintegration, cash assistance worth 40,000 pesos. Mula sa DMW Livelihood Program for OFWs Reintegration, cash assistance worth 40,000 pesos na tatanggapin ng mga kinatawan ng beneficiaries na si Camilo Oliva, isang distressed OFW na mula sa UK. Mula sa NHA, housing assistance para sa families ng PNP at AFP personnel killed in military and police operations. Igagawad sa representative ng mga beneficiaries
na si Maria Jove, wife ni late Marine Sergeant Julius Jove. Mula sa DAR, Certificate of Land Ownership Award, ay ipagkakaloob kayo sa Fina Buena mula sa Bato, Camarines Sur, representative ng 191 ARBS, kabuo ang titulo na 200 hectares. Diyos mabalos, mahal na Pangulo, sa mga tulong na inyong ay pinamahagi sa ating mga kababayan. Sa puntong ito, inaanyayahan po namin ang ating mahal na Pangulo para sa isang group photo. Para po sa ating group photo, in the count of 3, 1, 2, 3. Salamat po, mahal na Pangulo. Dito na po nagtatapos ang ating programa. Muli, mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.
muli mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.
Magandang umaga po sa lahat. Para po doon sa mga beneficiary ng DSWD, maki-stay